Repent ka kay Lord. Mahal na tatay. Mag-sorry ka kay Lord sa pagiging gusto mo maging bading. Lumayas yan eh. Nalungkot ka, Pumunta bro. ng Quezon province sa tatay niya. After 2 years, pagbalik niyan, nag-split. Nagladlad na. Bading na. Tumira si Andre sa akin. Ilan taon siya nun? 8 years old, 9 years old. 8 to 9. Oo. May assignment, ako nagkukumpleto. Nasaan yung tatay? Yung tatay dapat nag-aalaga dun eh. Chris Ruff, Uncovered. Good day everyone! Panibagong araw, panibagong kwentuhan. I'm Chris of Tiffany and Chris and welcome the Chris Ruff Podcast Episode number 1. Check out our social media platform para sa marami pang episode tungkol sa buhay, pag-asa at tagumpay. Today ang guest natin ngayon sa ating first ever episode ay isang lalaki na inulan ng intriga, mga bash. So sino ba siya sa likod ng camera bilang asawa, ama at bilang mananampalataya? So please all welcome Mr. Alvin Aragon. Welcome, Hello. brother. Good evening, It's Chris. a pleasure, bro. Thank you for having me here. Hello po sa mga nanonood. Ito po, si Alvin. Yan. Sana po mapakinggan niyo po ang kwentuhan namin ni Chris. So bro, kamusta ka ba ngayon, bro? Ano ba yung pinagkakaabala natin ngayon? Ako, okay naman ako. Nitong mga nakaraan, na-invite din ako sa ganito para mag-share ng mga tungkol sa buhay-buhay. Tsaka yung mga nakaraan mga interview namin. Okay naman, bukod dun sa mga bashings, nagbabasa din ako eh. Minsan nalulungkot, minsan masaya, minsan encouraging, may mga taong maganda yung sinasabi. Tapos, focus lang din kung ano yung mga priority namin na ginagawa sa buhay namin. As a family, as a husband, as a father, yung role ko, hindi ko naman pinapabayaan. Yung gano'n. Okay naman ako. So ganun pala, bro. Para sa akin, parang hindi naging madali yun. So mahirap yung nababash ka. Pero paano mo dinadala yung bro pag personal mo na? Pag ganun kasi, yung eto mga bashings na na-receive ko, ano naman yun eh, sabi ko nga sa asawa ko, bata pa ako. Marami na rin bashings, hindi pa uso social media. So, sanay ako sa mga negative words na naririnig ko. So, nung nagbabasa ako, maraming mga pangit. Number 1 kasi secured ako eh. I know kung sino ko. Alam ko rin kung ano yung ginagawa ko, tama ba sa mata ng Diyos o mali. So, secured naman ako. Yung totoo. Oo, kasi unlike si IC, nung binaba siya, hindi kasi siya dumaan sa tulad ng pinagdaanan ko nung bata pa ako, na maraming mga negative words na naririnig. So, masakit para sa kanya nung binaba siya nung issue nila ni Andre, hindi siya umati sa concert. Masakit talaga sa kanya, umiiyak siya palagi. Ako naman, malungkot, pero hindi naman ako umiiyak. Yan, ganun. Nakaka-relate ako sa'yo, bro. So ibig sabihin sa inyo ni IC, ikaw yung mas matatag sa emotion. Mas malakas Siguro, yung on emotional. that part, meron akong strength doon. Weak si IC doon. Strong ako doon sa part na yon. Tapos ako, meron din naman ako mga weaknesses eh. Na bilang si IC tao, naman ang oo, strong tama. doon, di ba? So, yung gano'n. So nakikita ako sa'yo yung Alin? parang sarili ko. Pag mas marami palang struggle, nagiging immune ka na eh. Tama ba? Parang sanay ka na eh, no? Parang ganun din ang pinagdaanan mo ng araw. Tama, oo. Chris. Oo. Parang yung partner ko, mas emotional sa akin. Mas nako-contain ko. So which is tama kasi tayo mga lalaki dapat ang nagdadala. Di ba sabi sa Bible, dapat tayo yung priesthood. Tayo yung head ng family, di ba? Oh, yung leadership. You're talking about leadership eh. Oo, ma. Sa family, sa isang marriage, ang leader talaga dyan na tinatawag na head of the family is the husband. Tama, siyang Yung nagdadala, gano'n. no? I will connect that later do sa question mo kung magtatanong ka about yung sinasabi na maraming bashers na controlling daw ako, ganito, ganyan. We'll answer that. So bago yan, punta tayo. Sino ba si Alvin Aragon sa likod ng camera? Sa totoong buhay, bro? Ako kasi nung bata pa ako, namatay na ang aking nanay, 5 years old ako. Hindi pala Oo. talaga. Ang tatay ko, 9 years old, namatay naman. So ano ako ulila ako nung bata pa.
nakatira ako sa Pasay. So, bata pa lang, starstruck survivor ka na, parang gano'n. Parang gano'n eh, no? Masakit yung mga part na yun, ha? May mga iyak yun, Survivor. yung walang magulang. Tama. Mahirap maging bata na ulila ka na. Hirap yun, Diba? mabigat. Walang Oo. guidance. Wala kang guidance. Mahirap Correct. yun. Nung bata pa lang ako, mahilig na akong sumayaw-sayaw. Mahilig akong umarte-arte sa school namin. So, natutuwa yung mga kamag-anak namin. Kasi, hindi ko alam, ang pamilya pala namin ay maraming mga artists. Kasi hindi ang mo alam brother ko, si Ed Aragon, ano siya, artist siya. Ang kanya mga paintings, Painter. nasa Yuchenko Museum sa Makati. Tapos, kuya ko si Ricky Aragon, ang mga commercial na ginagawa siya, isa siyang director ng mga Nasa blood mo talaga maging mga artist. advertisement na yung kino-commercial sa TV. Like yung Fita, yung anong gusto mong car, yung red, di ba? Dahil half lang yung binigay niya, half din yung car na bumagsak. So, brother ko ang nag-direct nun, si Ricky Aragon. And ang lolo kasi namin ay artist din, si Julian Aragon. Father siya ng tatay ko, si Manuel Aragon. In fact, pinsang buo siya ni First Lady Aurora Aragon Quezon. Yung ano asawa pa yun, ha? ni President Manuel Quezon. So, ibig sabihin, pag uma-acting ka sa school ng bata ka, may pinaghuhugutan yun. Madali mong natural mong when you nalalabas. say meron kang talento or skill sa artist, iba-iba kasi yun eh, malawak. Yung kuya ko sa paintings. Yung isa, director. Ako naman, sa acting, malalim kasi ang acting eh. Merong fake na acting, mahirap. merong fake na iyak, merong totoong iyak. So, paano mo ilalabas yung totoong Yes, iyak? oo. At paano yung natural. fake na iyak? Okay? So, inaaral yon. On that part, medyo, yung side na yon, meron ako noon. Ang kuya ko, pero wala ako sa drawing eh. Hindi ako magaling mag-drawing. Iba-iba kasi ng gift, di ba? Iba-iba Parang ng sabi ni gift, Lord, iba-iba pero ang gift, pare-parehas na sa art yan. Sa blood Artist nyo, yan. artist kayo. Oo. Tama. Nakakonect So, yun. malaki ang family rin namin. Talaga, may doktora pa kami na si Gloria Aragon. Personal doctor ni Mrs. Imelda Marcos. Talagang So, talaga. ang Aragon ay, malaking pamilya. Malaking clan din talaga, clan. So, bukod dyan, matigas din ang ulo ko nung bata pa ako. Kasi nagagalit ng tatay ko, pinapalo ako ng tatay ko eh. Napagdaanan mo din Oo, yun. Yung dahil ganung- pasaway ako, matigas ang ulo ko. And disrespectful ako bata pa Pero ako. naiintindihan mo yun kung bakit ka pinapalo nung bata ka. Oo, kasi... Nagigets mo. Hindi ka Oo. nagtanim ng sama ng loob. Hindi naman, kasi... noong una, of course, hindi ko naintindihan. Tama. Marami ako kasing na-hurt na ibang tao. So, dinidisiplina ka. So, nung naiwan na ako sa lola ko, sa side ng nanay ko, ganun pa rin. Mas nagiging worse ako, mayabang. And, malikot kamay ko eh. Nagnanakaw ako noon, Chris. Kinukupitan ko ang lola ko. Tapos, after that, nung tapos na akong manirahan sa Pasay, kasi gusto ko magsarili na. Sarili. Oo. Ilang taon ka na nun? Nag-starstruck ako nung 14 years old. 14. Nakuha akong starstruck. Bata ka pa pala. Umuwi lang sandali, pero lumayas na rin ako. So, Lumayas. oo. Ikaw lang? Correct. Ako lang. Diskarte lang. Oo, mo diskarte. lang. Kasabay na, Ano yung mga araw-araw mo gastusin? Paano mo kinukuha? kasabay na artista na ako. Yung pangangailangan mo, paano mo didiskarte yun? Hindi, kasi nakatira ako sa manager ko. Kasama ko si Jason Abalos nun eh. So parang sinusuportahan ka na niya? Oo, at saka sumisweldo, at saka may mga Doon ka bumabawi. illegal na ginagawa. Pero hindi ako nagtinda ng drugs. Oo, yung gano'n. So, may mga gano'n akong diskarte. Tapos, mas yumabang ako lalo. Karoon ako ng mga relationships na Mali. na maling Wrong relationships. decision sa Oo. buhay. So, gano'n ang aking buhay ng mga panahon. Nare-relate ko talaga kung bakit gano'n na lang yung emotional mo na gano'n kakalakas kahit hindi ka basta natitibag, kahit matindi yung binabato sa'yo. Kasi sa pinagdaanan mo pa lang.
Oh. Walang-wala na, parang maning-mani lang sa'yo yung... Oo, tulad natindi ng mo, ano. bashing na sampalin kita dyan eh. Nasampal na ako ng maraming tao eh. Okay. Ngingingipian mo lang yun. Oo. Oo. Iba kasi pag hindi ka sanay nun, talagang minsan masasagot mo. Ay, O, di ba yung patient mo, biglang... Hindi, pero alam mo, nung nasa Tagaytay kami, yung bashings na yan, binasa ko yan, nalungkot, nasaktan. tama. Pero Tao ka lang eh. sabi ko lang, Lord, I forgive them. Tama. Yan lang. Tapos, move on na ako. Nag-jogging ako sa Tagaytay Sports something na place dyan eh. Malapit sa Sky Ranch. So, ganon. So, maiba tayo, bro. Bilang ama, yan. Pag-usapan natin. Para dun sa mga nagko-comment kung sino ka ba bilang ama, para masagot yung mga, minsan may mga katanungan dyan na mas maganda yung manggagaling sa'yo. Bilang ama, sino ka ba bilang ama sa mga Tres Marias na, di ba? O paano ka ba ng rules, mag-set up expectation sa kanila? Kasi nung naging Christian ako, 2009, tapos kinasal ako 2012. Nagkaroon kami na anak ni IC, si Yana, 2013. Ano talaga, ang pinaka-desire ko, I want to raise up Yana in the way na kung anong gusto ng Panginoon. So, tinuturuan ko siya everyday ng Word of God. At the same time... Binabasahan mo siya bago matulog sa gabi, gano'n? Talagang... Oo, nagbabasa kami sa gabi, sa umaga. Tapos, tinuturuan ko siya mag-pray. Tinuturuan ko siya kung paano i-apply ang Word ng Lord sa buhay niya. So, linawin lang natin kasi may mga nagko-comment, pastor ka daw. Ako, hindi naman ako pastor eh. Oh, gusto ko maging pastor. Sinishare mo lang ang word of God. Nagbabasa lang ako ng word ng Lord. Then Katulad yan, ina-apply sa anak ko. mo, di ba? Then maganda sinishare ka ko lang. Parang gano'n. Sa anak mo, para ma-internalize nila. Ang laki nila. Kasi mahalaga kasi na nagbabasa ka ng Bible. Kasi number one, nakikilala mo yung Creator who created you. Tama. Diba? Connected. Para connect ka sa Creator. Tapos, parang relationship having a father and a son, di ba? Nagkaroon tayong relationship kay God because of what the Lord Jesus did on the cross. So, it's good na we listen to His Word and we follow His guidance. We follow His instruction. Kaya na-apply mo sa mga Ganun anak lang mo. din, di ba? May anak ka. Pag may anak ka, si Tastas, halimbawa, umuwi ka ng alas 10, hindi umuwi, alas 12 umuwi. Ganun ka Di ba, setup. magagalit ka? Parang, syempre, iniingatan mo siya. Late na umuwi. Paano kung may loko-loko babae, dyan? di ba? Mapahama ka, babae ka ba? Ganun din So, naman paano si ka Lord eh. magdisiplina sa mga anak mo? Iba-iba kasi. Nung 7 years old na pataas, pag may kasalanan sila, more on kinakausap ko na lang. Nag-iiba. Pero bago yun. Pero bago yun, kasi ang mga 7 pababa, 6 pababa, hindi pa yan nakapokus para intindihin ka eh. Kasi yung mga yan, mga toddler, ano yan, kailangan mong kausapin, pero more on, if you do that, I will spank you sa puwet. Katulad ng bunso mo. Biblical naman yun eh. Si Kaina. Yung rod dapat, di ba, ihampas mo sa kanila. Talagang pag may kasalanan sila, pinapalo ko sila. Biblical naman na dapat pinapalo, dapat diba? Paluin Pero mo. may limitation. Yun, Inano mo na sila, sinabihan mo na, if you do that, I will spank you sa puwet. So, anong nangyari, pag may kasalanan, pinapalo ko. Tama, sa puwet. which is may limit yung lang. ganun. So, pag abang lumalaki, syempre, dapat nag-iiba. Parang nagiging coach ka na. Kasi hindi mo na pasi sa puwet yung 10 years old, 11. Iba na ngayon eh. Kapag ikaw ayaw mo tumigil sa kasalanan mo, wala kang tablet. Gina-grounded mo, yun. Wala nang Isang buwan wala kang tablet. Parang mas masakit din sa kanila. Masakit Kasi sa kanila hirap, yun. Walang gadget ang kabataan ngayon. So, ganun. Maraming bata, pag inisip mo yung ganun, parang ang harsh naman ng tatay. Pero don't forget na hindi kasi tayo yung puro love lang eh. Kasi nabasa ko sa comment, bro. Meron daw nagsasabi doon na OA ka daw. So, kung paano mo iyaano yun? OA saang aspeto? Siguro, they are talking about yung akyat si IZ. Na OA, pinag-pray ko pa, akyat na lang ng ano. Parang yung
yung action siguro or yung paano ka magsalita, yung ganon. O, Mahirap kasing Hindi ka mag-judge. naiintindihan eh, no? Mahirap kasing mag-judge sa external lang. Ano yung external mo nakikita? Lumaki yung mata. Tapos masyadong expressive pala yung tao. Alam mo yon? Iba-iba kasi tayo ng personalities eh. Oo. Iba-iba tayo ng way kung paano mag-explain. Meron nga akong friend, napakabagal magsalita. Doktor pa yun ha. Meron naman akong friend, ang bilis magsalita, ang daming naiisip. Iba-iba. So, iba-iba tayo. Bilang asawa, ikaw ba ang nagbabawal kay IC? Yun. Yung laging tanong nila eh. Oh, No, ako para daw masagot to. Para klarado correct. tayo. Sabi nila, ako nagbabawal kung bakit wala siya sa round 1, Sino round ka ba 2, bilang asawa? and round 3. Tama, Ang nagbabawal talaga dyan, ang Panginoon Diyos. Bakit? Paano mo nasabi, bro? Noong 2009 pa lang, naging Christian si IZ. Nagbasa siya ng Bible. Then, nabasa niya, "Come follow me, I will make you fishers of men." So, meaning yung During- in-explain mo na during yan, that time- kung saan loob ni IC yun, hindi Oh. ikaw nagdadirect. During that time, nag-exist pa yung sa Bulaga. May Day 17 pa. Meron hindi pa pang na Focus disband. Entertainment, Tama, yung company ni Ngayon, pumunta si IZ doon nung nabasa niya yung verse. Sabi niya kay Talaga? Oo. Magre-resign na po ako sa This is the true story talaga. Oo. So, sabi ni bakit? Oo. May problema ba? Love life? Kayo na ba no ni IC? Hindi pa. Love life? Hindi. Anong problema, IC? Pera? Hindi. Eh, ba't ka magre-resign? Kasi po, yung pangalan na po, kasi po, yung damit namin. Kasi po, yung sayaw po natin. Anong sagot ni Joy? O sige, kung yan ang tingin mong pinapagawa ng Diyos sa'yo. So, pero madali naman na a-acting ka pa tanggap. rin sa Day 17 ha. Oo, yun. Sabi ni IZ, opo. Okay Kaya sa kanya Day 17 na lang siya. Pero in every shows na nandun ng wala na siya. Kaya pala nawala siya. Kaya nung wala time siya. na yun. Pero, Ngayon, kailan yun? 2009. Kailan magko-concert? 2025? Lumalapit si kay IZ. Kung pwede siyang sumali. Nagpe-pray si IZ. Lord, sasali ba ako or hindi? Kasi meron siyang personal relationship kay So, linawin kay Lord, natin eh. baka hindi naintindihan ng mga audience natin. Yung in-explain ni Alvin is kusang loob. Base sa nabasa ni IC na salita ng Diyos. So, tinanggap niya yun sa puso niya at desisyon niya yun. Hindi, wala kang talagang, doon, talagang kusang loob. Oo. Yun ang gusto mong palabasin. Gusto doon. kong sabihin na talagang kung may sisisihin ka, ba't wala siya sa concert? Si Lord pa lang. Etong tanong, magandang tanong. Grabe naman si Lord, pwede mong isipin eh. Grabe naman si Lord. May concert eh. Ba't mo naman hindi papaatinin yung tao sa concert? Etong tanungin mo, bakit ayaw ni Lord? Bakit ayaw ni Lord na mag-concert? Marami kasing tao hindi naintindihan. bro, no? Explain natin. Ba't umalis si IC? Sa name. Ano ba yung name? Ano ibig sabihin ng sex? Sex created by God in the context of marriage. Mag-asawa ang dapat nagsisex, hindi girlfriend and boyfriend. Ngayon, yun ang pangalan ng group. Laging binabalita. So nakikita lahat ng mga tao, ng mga bata. Ang mga bata, dapat ba isipin na yung sex? Ano isipin nila? Sex? Ano ba yung sex? Bata, 5, 6 years old, 7 years old, ano yung sex? Hindi pa nila dapat isipin kasi hindi pa sila matured enough para maunawaan yon. Kaya siya umalis. Bakit? Kasi dahil sa name. Second, sa damit. May damit na gagalangin ka. May damit na hindi ka gagalangin. May damit na nakatago yung cleavage. Ano epekto nun kapag ikaw nakadamit ng maayos I get you, bro. sa lalaki? Oo. Okay yun. Pero kapag ikaw labas ang cleavage mo at saka legs mo, ano isipin ng lalaki? diretsahan Anong yun. mararamdaman ng Tama. lalaki? Kaming mga lalaki, visual kami. Diretso. Na-stir up ang aming sexual desire when we saw cleavage at saka legs
Kung lalaki ka talaga, yun talaga yung... Kung lalaki ka feel mo, talaga. oh, Pero kung hindi ka Marichanyo. lalaki at bading ka, Iba, wala ka iba. talagang... Walang mali wala siya kang sa'yo yun. cravings sa babae. Tama. oo. Ngayon, umalis siya kasi ganun ang damit. Ngayon, nag-concert. Ano ba damit nila? Pero bro, laging nababasa natin sa comment na kinokontrol mo daw ba daw si IC sa mga decision mo. Sunod-sunuran lang daw ba siya sa'yo? Tama, ayun lang yung nababasa ko Paano mo sasagutin yung bro? Kasi dapat alam mo, kung ikaw husband o kung ikaw asawa, hindi mo to maiintindihan kung di ka nagbabasa ng Bible at kung di mo to pinaniniwalaan. Sa isang pamilya, isa siyang government. Merong head, merong isang asawa na magsasubmit. Hindi pwede kasing leader kayo lahat sa isang family. Kaya Tama. nga sabi sa Ephesians, husband, love your wives. Okay? Father, do not exasperate your children. Tapos sinabi, children, obey your parents. Wives, respect your husband. Wives, submit to your husband. Ina-apply lang namin yon sa buhay namin mag-asawa. Ngayon, Chris, as a leader of the family, ikaw, major decisions or minor decisions, Ikaw din ang mananagot, di ba? oo, Kung papalpak. as a husband kasi, if meron kang wrong decisions, Tama. it will affect your Yeah, wife and oo. your children. Tsaka If- sa Panginoon, ikaw din Oo, mananagot. ako rin ang accountable sa Panginoon. Accountable ka Kasi God entrusted yung aking Head ka eh. asawa at Head mga of- bata. head ka eh, oo. Oo, in-entrust yun eh. Paano ko siya dadalhin? Paano ko pangangalagaan ng pamilya? Pressure din yun, di ba? Oo, Sa kaya ating mga lalaki. in every decisions, minor or major, ano yun? Napakahalaga. Hindi kami bara-bara magdesisyon. Tama. Marami yan. Pinag-uusapan niyo Oo, yan. saan mag-aaral ang anak mo? Saan kayo lilipat ng bahay? Anong lugar yung lilipatan So meaning nyo? mo, hindi mo lang desisyon yan, talagang pinag-uusapan. Pinag-uusapan, pinagpe-pray. Nirerespeto Hindi, mo. oo. hindi pala desisyon Oo, at bida-bida ka. ikaw lang yung magsasabing gano'n. Oo. Marami yun. Diyan ba sa lugar na yan, maraming temptation. O kaya naman, yun nga yung nabanggit ko, na kung saan titira, anong bibilin, parang gano'n. Sa pera. So, hindi kasi ang pagiging husband and father, hindi siya yung parang dapat mamuhay ka kung paano ka namumuhay nung binata. Ano ba tayo nung binata? Hindi naman tayo nag-iisip anong consequence eh. Basta I want to go there diyan sa lugar na yan, kung barman yan. O kaya ito gusto kong gawing activity, ito gusto kong gawin. Wala kang iniisip na teka, pag ginawa ko ba yan? Pag pumunta ako dyan, may masasaktan ba akong asawa? May masasaktan ba akong mga anak? Alam mo yun? As a husband and as a father, bawat desisyon ay mahalaga. Mahalaga talaga. Oh. Hindi bara-bara. Ngayon, yung pag round 4, pinag-pray ni IC. Aatin ba siya? Hindi madali yun. Nag-go ang Lord doon through her devotion para mag-share ng love ni Jesus, which is yun ang nangyari. Nakita namin yun. Which is hindi madali din magsalita. Bakit niya tinanong ako? Nirerespeto niya ako eh. Tama, As a head malaking of the bagay. family. Malaking Han, bagay. pupunta ako ng concert ha. Mag-share ako ng love ni Jesus. Ano yung natural na iisipin mo? 15,000 ang nanonood to 20,000 sa MOA Arena. So mababother ka May talaga. sumasayaw. May biglang umakyat, nag-share ng love ni Jesus. Nabother ka doon. Teka, mabigat yung gagawin mo ah. So, inaantay niya yung approval ko. Mali ba? Nasasabihin kong pinag-pray ko, Lord, tulungan niyo po ako, si Isaac kasi. Sabi niya, pupunta siyang concert, mag-share siya ng love mo. Lord, I pray tulungan niyo po ako kung anong tamang desisyon. So I read the Bible. Nabasa ko about yung teaching ni Jesus. So parang ina-affirm lang ng Lord na kalooban niya kung ano yung Wala namang ano. yung gustong gawin ni IC na ginaguide niya. So sabi ko, sige, Which is convinced okay na naman ako. yung naging outcome. Oo, sabi Tingin ko, ko, oo. ang ganda ng outcome eh. Ganda, oo. Sabi ko, Han, sige, Unexpected. payag na ako na umatim ka. Controlling ba yun? Maraming naiyak nun, Alam mo, lahat ng nagsasabi nun, they don't understand that family is a little government. Bakit little government? Ang gobyerno may presidente.
Pero tayo kasi demokrasya. Tatlo kasi ang ating mga tatlong Leader. 'di ba? Legislative, executive at saka judiciary. Tatlo sila eh, 'di ba? So meron Balance silang dapat. mga Equal power sila. Oo, at saka may subordination. Oo. May mga Bawal yan. may mga USEC yan eh. May vice president yan, may secretary yan. May senators, may congressman, may mayors. May subordination na nangyayari sa ating bansa. Ang bawat family, may subordination doon. Hindi pwedeng lahat kami presidente. Hindi pwedeng lahat kami, yung mga anak mo, presidente din. Magkakagulo. Eh di, kung sila pala desisyon, susunod ako. May gusto yung 3 years old ko, may gusto yung 12 years old ko, susunod ako. Naku, magagalit din ng Diyos doon. Bakit? Hindi niya ginawa ang family para i-raise up ng anak yung mga magulang. Kundi ang mga magulang ang mag-raise up sa kanilang mga anak. Tama, oo. Yeah, ganon. Mga So, nakapunction kami na kung ano sabi ng Biblia. para maayos. Head of the family. Para maayos. May order yun. Yan kasi, Anong dapat, sagot nila? Controlling, alam mo yun? Hawak sa leeg si IC. Baka hindi nila alam kung paano ko utos-utusan ni IC sa bahay. Di ba? Magtapon ng basura, bumili ng ganito, tapos bumili ng ulam. akala nila ikaw yung siga. Pa-car-wash mo na. Di ba? Linisin mo pala yung... si IC, no? Tapos linisin mo na yung IC kulungan pala na dapat aso. eh. Oo. Di ba? Sinasalo mo yung bash? Kasi, Ay, tumanggat. kasi, mahirap kasi na nagja-judge ka lang external kung anong nakita Pero mo. bro, kakat kita. So, linawin lang natin na. So, meron kasi mga taong hindi nakakaintindi, lalo na kapag nirespeto natin lahat ng religion dyan, di ba? Kung ano man yung pagkakaintindi, meron tayong pagkakaibang intindi. Nirespeto ko at nirespeto syempre rin ni Alvin. So, bilang ama, yun yung pagkakaintindi niya. So, meron naman ako nababasa na naintindihan siya, meron din hindi. So, lahat naman, kahit nga si Jesus, di ba? Oo, hindi naman naintindihan. Tanggap naman natin yun. So, yun lang inaano namin, wala kami tinitira dito na reliyon, wala kami pinapatamaan na may maling ginagawa. So, base yun sa ni IC, sa paniniwala niya. Sa kagrupo niya, masaya siya, di ba, na nag-concert sila, di ba? So, masaya sila nakakapag-perform sila, nakapagpasaya sila. Pero sa paniwala ni IC, although nire-respeto nila yon, na doon siya masaya at masaya din si IC para doon sa mga kagrupo niya. So, wala kaming ito'y base lang para sa kay Alvin yan at sa bilang pagiging ama niya. So, kung may narinig ako sa kanya, kung hindi niyo alam kung gaano yung pinagdaanan nila bilang Kristiyano. So, masishare mo ba yun sa akin, bro? Yung simula naging Christian kayo, nung kayo na ni IC, kung paano nyo tinanggap, tinalikuran nyo yung lahat ng mga income nyo, yung mga blessing para dun lang. Hindi madali yun eh. Kwento Hindi, mo nung sa akin, naging bro, Christian narinig ko kasi sa'yo. kami, syempre, part of that sa pagiging Christian, dinidisiplina ka ng Panginoon. So, meron kaming mga issues sa puso namin. Example, yung pride sa akin. Specifically, yung pride. Mahirap yun. Oo. Malakas yung Mahirap pride i-down. ko eh. Tama. Okay? So, paano mo sinimula yan, bro, pagiging Kristiyano mo? Ayun nga, yung shinare ko sa mga nakaraang interview, noong 2009, kinorek ako ng friend ko na he wants me to... So, yung friend mo yung nag-share sa'yo? Oo, si Guy. Mag-repent, mag-sorry kay Lord. So, nag-ask ako ng forgiveness sa Panginoon. So, naramdaman mo agad sa puso patawarin mo niya yun? ako sa kasalanan ko, yes. Then, I felt the forgiveness. Then, I decided to seek the Lord. Then, I read the Word. Then, I understand why the Lord Jesus died on the cross. I understand that because of His blood na nabuho sa krus, those who believe will have eternal life and forgiveness sa kasalanan niya. So, when I understand that, ako ay binago ng Lord. Hindi na ako, yung mga kinukwento ko, hindi na ako nagnanakaw. Umiiwas na ako sa mga kasalanan tulad ng ginagawa ko dati. Specifically, yung about sa sexual sins, tsaka yung mga vices, yung So, hindi naging madali bisyo. rin yun? Because of the love of Jesus, hindi ko na ginagawa yun. Ngayon, nagkaroon akong personal relationship sa Panginoon. At the same time, part of that relationship,
dinidisiplina niya ako. Dahil mayabang ako, mataas ang tingin mo sa sarili So, mo. pinalo ka rin ni Lord? Oo, inalis niya yung status na nawalan ng mga projects. Pero masakit yun, ha? Oo, nawalan ng Yung palo projects. sa'yo, masakit. Correct. Yun ang naging palo sa'yo. Mahirap yung pasok ng Yung pride pera. mo, di ba? Mahirap ibaba Oo. yun. Mahirap mahirap na yung pasok ng So, pera. ano naging buhay nyo nun, bro? Nung, Naglako ako, nagtinda ako ng mga mga to the damit. point na, Oo. ano? Yung mga damit, nagtitinda ako ng So, ano mga yung damit. binibili mo yung damit? Yung mga damit, may nagsusupply, may Yun nagko-consign. yung diskarte mo ngayon. Consignment. Nagtitinda ako ng mga damit. Pagkatapos, nilalako ko yun. Matagal, ilang taon yun nangyari. Kaya, ang nangyari, hinambol ako ng Panginoon. So, naramdaman mo, may sumusuporta naman sa'yo, merong wala. Oo, si Lord naman, kahit ganun yung pinagdadaanan namin, nagpo-provide siya sa mga kailangan namin. Yung Naiintindihan kailangan mo namin, yun, yung mga kahit ganun nahihirapan kayo. basic necessities, yung mga pagkain namin, mga food, kapag may mga kailangan yung mga bata, provided naman. Pero mahirap yung part na ikaw ay dinidisiplina ng Panginoon. May nakwento ka sa akin, bro, yung sumigaw ka, or yung, ano kayo, sa drugstore. Pwede mo bang i-share Ano yan? yun, bro? Yung sa drugstore na gano'n kayo, pandemic. Oo, yung yung... sa akin eh. Oo. Para alam na ng ating mga, yung pinagdaanan nyo Oo, na. minsan wala akala kaming kasi- makain eh. Akala kasi nila naging madali yung buhay nyo. Kahit si Sex Mom IC na tinalikuran nyo yung gano'n para lang sa faith. So ano Ayun ba nga. yung hinarap nyo nun? Dahil minsan wala talaga kaming pang-lunch. Ang nangyari, talagang may time, kailangan ko magtinda ng mga parang magic sarap. Isang box yun eh. So, tininda ko sa palengke, walang bumili. So, sa sobrang bigat nung nararamdaman ko, pumunta ako sa likod ng palengke. May mga talahiban doon sa Cavite City. Cavite? Oo. Umiyak ako, sumigaw ako. Sabi ko, Lord, talaga, na iparamdam mo na, bakit ganito? Yung pinagdadaanan namin, parang sobrang hirap. Kasi, wala kaming pagkain. Kala ko, po-provide mo kami. Yung gano'n. Sabi mo, do not worry eh. Pero ba't ganito? Walang provision. Parang gano'n. Hirap. Alam namin yung buhay na wala. Yung sitwasyon na talagang sobrang in luck ka. Kulang. Bitin. Yung gano'n. Alam namin yun. Kaya may heart kami sa mga taong may pinagdadaanan din na hirap. So, Kaya, pero kung nakikita ako ngayon kasi parang naintindihan mo na ngayon kung bakit mo pinagdaanan yun. Kung when you look back, bakit nangyari yun na hirap kayo. So may tinuturo lang pala yung Panginoon. may tinuturo ang Lord. Meron siyang gusto na wag na namin ulitin. So, I thank God because He allowed us to experience yung mga bagay na dumarating Kasi ngayon. kung di mo naintindihan yun, sumama na yung loob mo sa Diyos eh. Ibig sabihin naintindihan mo yung bakit nangyari yun, di ba? Ayun. I thank God for that. So, marami naman nagsasabi sa'yo na yung parang off yung ano sinasabi, may something. Paano mo sasagutin yun sila? Ano yung specific na sinabi nila? Yung parang may something, yung... May saltik daw? Oo, yun. Lagi Yung saltik na abnoy daw, saan ka nag-base? Yung unang nagkukwento si IZ na kung paano siya umakyat, kinontak niya si Mia. Kasi nakaganon ako eh. Okay? So, you're basing your judgment kasi naka-dilat yung mata ko. Abnoy saltik. Ang babaw naman ng basihan mo para sabihin mong may saltik yung tao. Did you know that there's a lot of politicians using drugs? Pero kapag tinignan mo, mukhang normal. Pero I know may saltik sila. Alam mo yon? It's hard to judge someone based on external. You need to know what is in the heart. What is, kung anong takbo ng isip talaga. You're basing your judgment for 20 minutes past of Boy Abunda. Tama, dun ka Ang nabasa babaw. yun. Hina-highlight niya yung napansin yung gestures. Oo, tama. Di ba? Napapansin ko, doon nila napapansin Yung gestures. mo. Expressive ako talaga eh. O, parang yung napansin ko. Oo, expressive ka, ako eh. tapos may, ano kayo, may... Nag-usap nga kami ng nanay ni yung IC. face Si IC, mo. pag pinakinggan yung nanay ni IC, grabe emotions yun, nagkukwento lang. Ganon din ako eh. Pag nagkwento, may Yung emotions. facial expression, tsaka yung gesture Correct. mo, ng kamay mo, Oo. tsaka yung mata mo talaga. Correct. Ang hinighlight nyo, yung mga yun.
Yung mga pangit, controlling. Alam mo, ba't di nyo i-highlight yung sa tulong ng Diyos nung kinasal kami since 2012 until 2026? Hindi ako ng babae. Bakit di mo i-highlight yun? Wala na balita ni isa. Iba ina-highlight mo yung negative. Yung may issue si dahil hindi sila okay sa mga asawa nila, binabato nyo yung dalawa kasi may mali sila. Ngayon, merong husband na tama ang ginagawa. Binabato nyo pa rin? Ano ba talaga gusto nyo? Ang tingin ko, ang gusto nyo, pag may pinag-uusapan na mainit sa social media, ang gusto nyo lang, wala kayong pakialam kung mabuti ginagawa niya o masama. Ang gusto nyo lang, batuhin ng batuhin. Yun lang yun. Para sa akin, sa mga nagbabash, natural lang yan, no? Pero, you don't owe him, them, explanation. So, Oo, para sa akin, wala- hindi wala magpaliwanag sa kanila kung tama yung ginagawa wala mo. naman akong in-explain eh. Oo. Isa lang eh, meron isa kasing hinahabol ako, miski sa account ko, sabi niya, Lagi kang tinatanong. sabi niya, ano naman yan eh, sabi sa akin ng staff doon sa pastok, pinilit niya na kasama dapat siya sa interview. Isa pa Sinend yun. ko sa kanya yung message ni Ivan na talent coordinator. Ako po si Ivan. I'm Ivan. TC of Boy Abunda. Pwede daw po ba kayong dalawa imbitahan Meron kasi gumagawa para talaga ng kwento. malaman yung buhay ninyo ni IC? O, ayun. May nag-reply sa kanya. Ano kasi, pala desisyon si ate. Para lang mambato. Kasi gano'n naman talaga, syempre yung intention nila doon, kailangan kasama ka para masagot yung ano. Kasi kung si IC lang yun, paano sagutin ni IC? Dapat kayong dalawa bilang decision. Yun ang yung desisyon tinimbang nila eh. ni Boy Abunda. Yun ang desisyon nila. So ngayon, pumayag ako. In-invite ako eh. Mas maganda yung manggagaling sa'yo eh. Oo. Diba? Katulad ngayon, di ba? Sa usapan natin na to, maganda yung manggagaling sa'yo na sino ka ba talaga bilang asawa, ama, di ba? Paano yung pagkatao mo para makilala nila. So, nami-misjudge ka sa gesture mo, sa facial yun, expression ganyan. mo, sa mata mo. Oo. Ano pa ba? Ano pa bang bashing? Sagutin na natin. Sabi nila, nagdadrugs dati yan eh. Nahuli nga't nakulong nga dati yan eh. O di pumunta kayo sa NBI, check nyo kung may record ako doon. Nakulong, talagang ganun sinasabi sa'yo. Eto nga, check nyo. Kung meron akong record doon na nahuli ako, may kaso akong 511. Alam mo yung 511? Using at saka pushing. Pushing, mas Wala akong kasong ganon. Cyber libel, meron pang lalabas doon. Meron. Kasi meron din akong mga, ganito lang din, kinokorek ko. Hindi nila gusto yung correction eh. Tama. Di nagalit sila. Pero binindicate ako ni Lord yan. Yung kinokorek kong company na yan, pinakulong ako. Pero, ngayon, binindicate ako. May kaso yung dalawa. Involved sa flood control. Alam mo yon? Chris Ruff, Uncovered.